nandito ako ngayon, ulitin ko, nandito ako sa bahay ni Commissioner Albert Sumang. Siya yung pinaka-head commissioner namin, katulad ng nakaraang vlog ko. Pinakita ko naman sa inyo, nagsalita si Sir Albert Sumang. At dito ako nawiwili sa lugar na to kasi siya ang aking commissioner. Nagkakaroon kami ng mga banding session to. At marami kayong matututunan kay Sir Albert talaga sa mga referees na patuloy na sumusuporta dito sa ating channel. Matututunan kayo. Even though yan raw vlog to, podcast. So, pakinggan nyo lang kung anong sinasabi niya. Marami kayong matututunan for sure. Lalo-lalo kay dito sa kasama ko rin, kay Paring Noel. Kung ano man yung mapagkukwentuhan namin dito. Ito yung realidad eh. Hindi tayo pwedeng magplastikan sa mundo. Ito ang katotohanan. Ito ang totoong nangyayari sa mundo ng pagiging arbitero. So, marami kayong matutunan. Makinig lang kayo dyan. Diba, naranasan mo mag-referee. Naranasan mo maging tag dito yung sumunod sa mga utos ng mga kapwa mo referee, lalo na sa mga heads, di ba? Pero nakikita mo dito na kailangan i-take advantage mo yung pagiging head mo para ito ng mga to sumunod sa kalagayan na gusto mo mangyari. Kasi, ewan ko ba? Bakit may mga ganang tao? Diba? Yung sinasabi nila na gusto nila maging, ano tawag dito, yung damdamin mo kung ano yung arbitero, di ba? Pagiging referee. Pero hindi mo naman pinapakita sa kanila eh. Bakit? Pero pa rin. Pinupuanan mo sila, kaya naging ugali ko na kung magkano ibibigay na organizer mo, makukuha ng liga. Yun na yun. As is na yun. Sa yun na yun. Hindi ko na kailangan pakialaman yun. Makukuhanin mo na doon sa assessment sa grupo, pangangailangan ng grupo. Kasi balang araw talaga sa loob ng makangailangan ng grupo. Kaya nga yung outing natin na last time, almost 3 months. Isipin mo kung molekta ka ng kodo dyan, di ba? Nagpasalamat naman tayo kasi nakapag-solicit tayo ng maganda-ganda. Yung patak tumulong, yung mga dito na tumulong. Pero para ma-provide yung pangangailangan ng grupo. Kasi kung isipin mo, sa almost 3 months, maniningin ka na 10 piso by assessment. Hindi kaya talaga. Kaya ako, gagawin natin ng mga plano asarento, pangkalahat. Hindi pang sariling kapakanan. Kasi as a leader, hindi mo titignan yung leader ka nga. Tutusan mo ito na tulad niya na dito, hindi ka pumito sa ganitong dito ka pa lang hindi naman sa grupo. Hindi. Huwag mong makakadlangan ng isang bagay na hindi mo naman kaya ibigay sa kapwa mo referee na pito ka ng ganito. Kasi sabi ni Sir Albert, kasi ligo-liga yan, wala mapapakinabangan dyan. Which is tama yun, kung consistent ka sa loob. Pero kung sabi nga nila, ano ba tawag doon? Freelancer. Kung mga freelancer na referee, para kadlangan mo na ganyan, hindi naman nakisig sa grupo, mali. Huwag mong titignan sila sa ganyan sa kapatid na ikaw lang magbe-benefit sa lahat. Kailangan masaya lahat. Tayo, sinasabi na iba. Alam ko yung damdamin na arbitero, alam ko yung damdamin ng isang referee. Pero hindi mo alam, yung damdamin na kinakalagyan mo, pag pera ng hawak mo, wala na yun. Iwala kayo sa akin, na nakasama kayo. Pera lang ang tinitignan, hindi mo kasama. Kasi, kahit ikaw leader ka, kaya ilaglag mo yung mga nasa baba mo. Ibig yung nasa baba mo, kaya ka ilaglag. Kasi, bakit? Pera lang ba nun eh? Diba? Pag nakita nila na, gabi, yan nakinig kita. Kumakatukuman, may commissioners, pipat sila nalalaman. Ilaban mo ng patas yan, tingnan natin kung aalis yung mga referee mo, di aalis yan. Kasi tiwala sila sila na hindi mo sila gugulangan. Kasi kung sa akin nakikita ko naman, as long as na lumalawak yung tinatawag na organization like SBP, but talagang dumadating yung mga problema na malalaki sa kanila.
Kasi dumadating na nga sa punto yung tinatawag na problema ng pananalapi, di ba? Yung tinatawag na pera na talaga. Hindi, kasi para makita ng ibang referee na, di ba, ito, iba-ibang organisasyon to eh. Iba-ibang leader na mumuno. Pero isa lang ang nagiging problema talaga. Kapangyarihan, pera. Di ba? Para gulangan mo. Kung sino man yung, di ba, yung tawag dito, yung may mauwi ka sa pamilya mo, na karapat dapat ang kainin ng pamilya mo, nababawasan mo. Dahil, mayroong interest. Yung isang leader, magkakaroon ng interest, binigyan kita ng 350, may assessment ka na, may, ano ka man, tawag dito, parang fighter's fee. Di ba? Nag-start ka ako, sabi ko kasi, 150, nakit ko doon, 150, 200. Pero may narinig pa sila sa akin, wala sa narinig sa akin. Ginawa ko, pinaghirapan ko na matuto. Pinako ng seminar, tingin ako sa salamin, basa ako ng kulto. Ito nga, pag meron mga bagong rules, itong loko-loko na to hindi na kailangan ng libro eh. Bakit? Sinishare ko lang naman kung ano yung nalalaman ko eh. Kaya ngayon ang sinasabi ko sa lahat ng, siyempre podcast naman natin. Sa lahat ng mga referees katulad ng mga sumusuporta at mga nanonood ng mga vlogs. And then, nakakakuha kayo ng mga tinatawag na mga kaalaman, ideas, knowledge sa mga referees. Dahil sila nagbabasa talaga ng rulebook katulad ko. Di ba? O katulad ni Commissioner. Ni Com Albert. Ngayon, ini-example na namin yung sarili namin sa inyo na hindi nyo na kailangan magbasa ng libro. Di ba? Kasi, may nasasandalan na kayo eh. Once na nagkaroon kayo ng tinatawag na pagkakamali sa loob ng basketball court, dahil naugali niya ng mga Filipino kahit accept na natin yun yung katotohanan. Dapat talaga tayo magbasa ng libro. At unang-una pa, ang binabasa mong libro, English yan. Ngayon, paano may ta-translate yan ng Tagalog? Which is nandito yung mga vlogger na nagta-translate sa inyo ng Tagalog at saka nagbibigay sa inyo ng tinatawag na kaalaman kung ano yung mga na-experience sa loob ng basketball court. Pero without even knowing, sa ganung pagtatanong nyo, nagde-develop kayo. Nag-i-improve kayo through the years. Hanggang sa isang maging makinis na kayo. Maging makinis na kayong arbitero ngayon. Pero ang katotohanan niya, nakinabang kayo doon sa mga vlogger at doon sa mga commissioners, yung matataas na leader, na napagtatanungan nyo at nasasagot kayo ng maayos. So mapalad kayo, mapalad yung mga viewers kasi or mapalad yung mga arbitero, kapag tinanong ng isang leader, may nasasagot yung leader. Maraming leader na umahawak sa kapangyarihan para gulangan yung mga nasa baba. Tayo, hindi naman tayo ganun. In my 13 years na pagpipito, ito buhay na saksi. Marami ako leader na nasaksihan sa ganyan. Pero hindi nila kaya ibigay kung anong pangangailangan ng mga referee. Pero bilang isang arbitero, sa kalagayan ko ngayon, papalad na lang ako, naging commissioner ako. Pero kung pera pag-uusapan, dyan ako, huwag niyo akong pag-iisipan ng korupsyon, huwag niyo akong pag-iisipan ng kung ano-ano. Kasi kung transparent lang naman pag-uusapan, kaya ko ibigay pagiging transparent. Transparent sa grupo, transparent sa tao, transparent sa pamilya. Pero sisiguraduhin ko lang yung papakain ko sa pamilya ko nasa tama. Walang halong korupsyon, walang halong kung ano-ano pa man yan. Pero yun lang, di ba? Ito lang masasabi ko sa mga kapwa arbitero diyan. Peace. Kayo na bahala. Itama nyo lang pagiging leader nyo. So mga kapito, nandito na ako sa bahay ngayon, nakuwi na ako. Galing ako sa bahay ni Commissioner Albert at nagkaroon kami ng konting podcast kanina. May kling podcast tungkol sa mga leader ng basketball, yung mga naglilitawan ngayon ng mga organizational na mga basketball like SBP, BAP, or Baricom, Naricom, or etc. So, sa sitwasyon na yung kanina, narinig nyo naman yung paliwanag
yung nasa damdamin ng isang leader ng basketball ng Brad, kung saan ako ngayon naka-affiliate, kung saan ako ngayon nandoon. So wala akong kinalaman doon sa podcast na yun, ang kinalaman ko lang kasi part ako ng Brad. At the same time, mga kapito, si Uncle B kasi nasa mababang membership ko, Brad, sa Brad lang ako. Ngayon, under ng Brad, may naka-umbrella dyan. Okay? So, yon ang sinasabing mga samot-saring pag-uusap ng mga leaders, nagkakaroon sila ng mga problema. So, doon, dito sa vlog natin ngayon, sa content natin ngayon, mga kapito, magkakaroon kayo ng aral, Kakaroon kayo ng aral na ano nga ba yung pinapasukan natin ng mga organizations at kung kailan tayo mag-i-stay sa mga organization na yan. Kasi maraming mga referees sa panahon na to na nag-freelancer na lang, katulad ng mga veterans referee. Okay? Yung mga baguhang referees naman ay sumusugal na pumasok sa mga organizations para magkaroon sila ng pagkakataon at matuto naman sila. Okay, sa officiating na tinatawag at makamit sila ron ng mga tinatawag na mga veterans referee na magdadala sa kanila o makakapulutan nila ng mga aral sa patuloy na paglago ng kanilang kaalaman sa pag-o-officiate o pagre-referee. So, ako bilang si Uncle B sa inyo dito sa vlog na to, sa YouTube channel na to, nakakonsentrate ako kasi kung saan ako nakagrupo at kung sino yung tinatawag na leader ko. Yung commitment ba na tinatawag, mga kapito. So doon lang ako. So yung mapapanood nyo kanina, yun yung commissioner ko at kung ano man yung mga tinatawag na mga hinanaing niya, sana kapulutan natin ng aral, kapulutan natin ang tinatawag na mga aral na magdadala sa atin patungo sa isang maayos na grupo na pipituhan talaga ng mga referees o ikaw bilang personal na referee, ikaw na nanonood ngayon dito, kung saan ka talaga pupwesto bilang isang basketball referee at sasaba ka sa isang organisasyon. Okay, so marami tayong matututunan na lesson na yon. Okay mga ballers, mga kapito, so ito yung outro natin na nanggaling ako kanina ron sa commissioner. So mga ballers, mga kapito, salamat sa patuloy na pagsuporta dito sa ating channel at sana patuloy nyo pa ang suportahan si Uncle B sa mga tinatawag na pag-share ng mga kaalaman tungkol sa mga basketball rules and regulations at yung tinatawag na aktual na kaalaman para sa patuloy na paglago ng isang basketball referee sa loob ng basketball court kung paano niya i-handle ang kanyang sarili sa loob ng basketball court. Okay mga kabolos, mga kapito, at dito ko natatapusin ang ating video at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.